Young Novela. Alas 5 na ng hapon nang ako'y makauwi. Natili na muna ako sa park saglit. Gusto ko munang palipasin ng oras upang makapagliwalo naman ng konti. Tumingin ako sa malaking salamin na nasa sala ng kondo. Mahaba ang aking buhok na may pagkakulot. Maraming nagsasabi na maganda raw ako dahil sa mga napakaamo kong mukha. Ngunit, bakit malulungkot na mata ang tangi kong nakikita sa tuwing titigan ko ang aking sarili sa salamin? Nasaan ang dating Andrea na kahit mahirap at puno ng pasakit sa buhay ay nakukuha pa rin ngumiti? Inalala ko ang aking sarili. Kapag magtatrabaho na ako ay mag-iipon ako ng pera para ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa kolehiyo. May pangarap ako sa buhay. Nasira nga lang sa araw na ibinigay ko ang aking sarili kay Anthony. Napakasama ko bang tao dahil nauna pa ako magpakasal? Pero mas masama bang magmahal ang hangaring makuha ang taong iniibig? Siguro kapag hinayaan ko siya magpakasal sa iba ay pareho lamang aking kinahatnan sa buhay. Paghihirap pa rin ako. Pero nanaisin ko na lang na maghirap na kasama si Anthony. Martir man utang nga pero mahal ko si Anthony Giles. Simulat sa pula siya lamang at wala ng iba. Nagluto ako ng aking makakain. Malapit na maubos ang stocks. Hindi ko lang alam kung bibili pa ba siya ulit ng pagkain o hindi na. Kaya kailangan ko talagang magtrabaho. Pagkatapos kumain ay nilinis ko muna ang buong kondo. Hindi ko naman alam ang oras ng uwi ngayon ni Anthony. Nang tapos na ay naligo na ako. Sumilip ako sa orasan sa sala. Pasado alas 8 na ng gabi. Dahil hindi pa ako inaantok ay humiga na muna ako sa sofa at binuksan ng TV. Hindi ko na namalay na nakatulog na pala ako sa sofa. Isang sampa ng gumising sa akin kaya naman ay nagulantang ako nang makita ang itsura ni Anthony habang hinihila nito ang aking mahabang buhok. Dapat tayo ako dahil sa lakas ng paghila nito sa buhok ko.